literacy o yung kaalaman tungkol sa pagmamanage at pagpapalago ng ating kaperahan. Bakit nga ba hindi itinuturo sa eskwelahan? At isa sa lagi natin nakikita ay si Joseph Lim, isa sa pinakakilala at pinakamadaling intindihin na nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa bagay na yan. Panoorin po natin to. Gusto kong yumaman. Ang makikita mo na ngayon, yung lahat ng bagay na magpapayaman sa'yo. Si Joseph Lim ay isang inspirational and motivational speaker na sinusundan ng maraming Pinoy sa social media. Ang mga ibinabahagi niyang tips, praktikal at madaling maintindihan. Dahil kay Joseph, mas natututo ang mga ordinaryong tao sa tila komplikadong konsepto ng pera na dati kakaunti lang ang may alam. Para kay Joseph, hindi lang sapat ngunit sobra-sobra ang kayamanan sa mundo. Kaya hindi imposibleng maging financially free ang mga Pinoy. Meron dalawang klaseng income eh. Meron active and meron linear. Ang active, ito yung kumikita tayo dahil sa trabaho natin, sa sariling effort. Ang linear naman, kumikita ka kahit hindi ka na masyadong nag-e-effort. And dapat doon tayo makatawid lahat. Kasi katulad ng mga kapatid natin Filipino na OFW, marami silang kinikitang pera, but sad part is pag uwi nila ng Pilipinas, after a few months, ubos din ulit. Kasi nga nauubos kung saan-saan. Kaya dapat ma-educate tayo na we could still earn even hindi na tayo masyadong nag-e-effort. Ang tubo ng pera, kung ilalagay mo sa bangko, Mas minsan nga wala eh. Minsan wala pa. Okay, technically, parang pag pinatagal mo yung pera mo, mas konti ang mabibili niya pagdating ng panahon. Kaya hindi maganda yung magsisave ka lang ng pera. Na po kayo ng dagdag na pagkakitaan. Ayun. Kasi right now, ang maganda naman ngayon, because of the social media, internet, marami ng source of income na hindi mo kailangan tumigil sa trabaho mo. Okay. Kasi yung sweldo mo, magkakape ka, magbe-milk tea ka, nag-iipon ka para sa concerts. I-set aside mo muna yon, mag-ipon ka muna ng pera para yung pera mo pwede magkumita ulit ng pera. Tapos yung kinikita na yun yung gastusin mo. Kung meron, Madali naman pong balikan lahat the moment na medyo okay ng kinikita mo. is utang okay or is utang bad? Depende po kung saan mo gagamitin yung utang mo. Tama. Ang pinaka-worst na pangungutang, panghanda ng birthday, panghanda sa festa, panghanda kung saan-saan, yun ang worst. Ang magandang klaseng utang lang, ginamit mo siya kasi yung utang na gagawin mo, magpapasok sa'yo ng pera. Tama. Worst, nag-aral tayo ng math, pero maraming college graduate na hindi marunong ng cash flow. Oo nga. Huwag kang gumastos ng mas malaki sa kinikita mo. Okay. Kung mga 100K, maliit pa rin yan eh. Pero at least as a start, na ma-realize po natin na ang 100K a month, hindi po siya ganun kalaki. Diamond awardee goes to Taong 2014, nakuha niya ang pinakamataas na pwesto sa kanilang kumpanya, ang pagiging isang Hall of Famer. Mo kailangan pag-antay mo kailan ka magsisipag. Pag gusto mong umasenso sa buhay mo, dapat mag-desisyon ka. Tinatamad ka man o hindi, magtrabaho ka. Sa pagbalik niya sa Albay, unang bagay na ginawa ni Joseph ay bawiin sa bangko ang ancestral house na muntik nang marimata. At ito yung sa mga ilan na ipundar ko. Ito yung first car ko. Ito yung pinakalam ko syempre yung kotse. At ito naman ang isa. Pero ang pinakamaganda dyan, yung nasa Manila po, Ma'am Corina. At kung dati pampasaherong jeep ang kanyang minamaneho, aba ngayon, 5 na ang kanyang sasakyan kasamang isang sports car na nakakahalaga lang naman ng 5 milyong piso. At ito naman ang saksi kung gaano ako kasipag kasi ito yung kasama ko palagi sa out of town ko. Pero meron akong isang kwento na napaka-special. Bakit special? Kasi itong coaching to, niregalo ko si special na tao, walang iba kundi yung papa ko, pati plate number, ginawa kong pangalan niya. Kaliwat kanan din ang kanyang mga residential property sa Bicol at mga condo unit sa Maynila. Kaya naman si Joseph tumutulong na ngayon sa iba para maging multimilyonaryo kagaya niya. Hi guys! Yes! Ako po yung napanood nyo sa Rated Corina. At alam nyo ba na marami ako mga hinahandle at tinutulungan ng mga iba't ibang grupo para sila naman yung maging successful at makatulong din sila sa ibang tao maging successful. Kaya kung kayo po ang napipresentahan ng Raging Bull International headed by Ian Padilla, ako na po mismo nagsasabi sa inyo, wag na po kayo mag-isip. Maniwala na lang po kayo, sumunod po kayo sa kanila kasi napakasimple lang po ng formula. Kung ano po yung ginawa ko, bakit ako naging successful sa life, yun din po ang tinuro ko kay Ian kaya naging successful siya. At ngayon, yun din ang tinuturo niya sa mga nasa ilalim niya. Kaya kung ikaw yung napresentahan ng Raging Bull International ng Empowered Consumerism, ako na po mismo, nagbo-vouch po ako para sa kanila. Makinig po kayo, sumali po kayo sa kanila kasi napakaswerte nyo. Bakit? Nasa tamang grupo kayo. Napaka-importante po para maging successful dito sa Empowered Consumerism. Dapat nasa magaling kang grupo. Kaya para sa akin, napakaswerte nyo. Kaya wala na kayong ibang dapat isipin. Kung hindi, sumali na kayo agad sa kanila para masimulan na natin ang pagbabago ng buhay ninyo.
the all-night guru, Adrian Padilla.